isa kang ina, napakahalaga na magpakalakas loob at maging matatag para sa iyong mga anak at sa iyong buong pamilya. Hi! Welcome back to my channel. Nais ko lang i-share sa inyo ang aking karanasan sa pagpapaligid. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe. Ang share ko po sa inyo ngayon ay kung magkano ba ang aming nagastos nung ako ay magpaligid. Ang pagpapaligid po ay depende po sa ospital kung ang pipiliin yung ospital ay private o public. Syempre, kapag public, asahan natin na mas mura yon. At kung private naman, syempre, aasahan naman natin na syempre, mas mahal-mahal yon. Pero hindi lamang po yung private at public ang may pagkakaiba ng bill na babayaran sa ospital. Maging po ang parehong private po na ospital ay pwede rin maging magkakaiba sa bayarin. Kasi po, nangyari po sa akin, ako po ay nanganak sa private hospital, pero inihambing ko po ito sa kaibigan ko na nanganak din dun sa private hospital, pero malaki po yung hospital na yon. Ako naman po ay nanganak sa private hospital, pero maliit po yung hospital na yon. Kaya nung mapaghambing po namin yung bill namin na pinagbayaran namin, ay mas maliit pa rin po yung pinagbayaran ko. Bali, gumastos po kami ng lahat-lahat na ang pinagbayaran namin sa hospital ay 38,000 pesos. Samantalang nung nakausap ko po yung kaibigan ko, medyo matagal po yung muling pagkikita namin, pero alam ko nanganak din siya. Ang binayaran niyo po ay 80,000. Kaya makikita po natin na pareho silang private, pero malaki po ang pagkakaiba sa bill. Kaya kung gusto nyo po at interesado kayo na magpaligid, at kung dito lang naman kayo sa Quezon Province, kami po ay nasa Quezon Province at ako po ay nagpaligid sa San Juan Doctors Hospital. Doon po sa San Juan, Batangas. Kung meron po kayong app na pwedeng tingnan kung saan po yung lugar na yon, ay tingnan nyo po. At yung pong doktor na napacheck upan ko, meron po siyang lying-in clinic sa San Juan, Batangas. Malapit lamang po doon yung San Juan Doctors Hospital kung saan niya ako niligate. Si Doktora Cadalso po ang nagligate sa akin. Isa po siyang OB. At pwede po kayong pumunta doon sa kanyang lying-in clinic. Depende na rin po sa pag-uusap nyo na kung gusto nyong manganak ng normal. Pagkatapos yung manganak ay ide-diretso ligate na kayo. Pero siya naman po ay naglaligate din na cesarean. Pero nagundahan po ako sa kanyang advice dahil nung ako po ay nanganak, ini-advise niya na mas maganda daw pong manganak sa normal na pag-anak tapos diretso ligate na kasi mas mabilis daw pong gumaling. Kaya talagang maire-recommend ako po sa inyo si Doktora Cadalso. Pwede nyo pong i-search yung kanyang clinic, yung Cadalso Lying-in Clinic. Doon po lagi siya naroon kasi kanya po mismong clinic yun. Kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol sa ligation sa normal na pag-anak, willing naman po akong sagutin ang mga katanungan nyo. Kung gusto nyo pong mag-message sa akin, sa aking messenger, ilalagay ko po sa description box ang aking messenger. At ako na lang po yung inyong i-chat. Kaya ang akin pong i-share sa inyo, ibatay lamang po sa aming karanasan. At masasabi ko po na pwedeng maging magkakaiba po yung kalagayan, kaya pwedeng maging magkakaiba rin po yung ating babayaran. Yan. Sana po ang akin pong video ay nakatulong po sa inyo, at sana naman po ay huwag niyong kaligtaan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!